What's up guys? May kukwento nga pala ako sa inyo. Gaya ng karamihan nakaranas na din ako ng mga nakakatakot at kakaibang experience sa life ko. Una kong ikukwento yung nangyari nang lumipat kami sa bahay na ipinamana sa amin ng lola ko. Unang kita ko pa lang sa bahay na yun hindi na maganda yung pakiramdam ko. Para bang ang bigat-bigat. Nang maghahakot na kasi kami ng mga gamit may nakita akong anino sa bintana ng kwarto na para bang nakatitig sa akin ng matagal. Kinilabutan ako at natulala dahil sa nakita ko. Anak, bakit nakatulala ka dyan? May nakita po ako sa bintana ng kwartong yun. Ha? Ano namang nakita mo? Guni-guni mo lang yon. Mag-ayos ka na ng gamit mo sa taas. Diyan yung kwarto mo. Lalo akong natakot that time. Dahil yung kwarto kung saan ko nakita yung anino, yun pa pala yung magiging kwarto ko. Imbis na magpadala ako sa takot, inisip ko na lang na baka nga guni-guni ko nga lang talaga yun. Makalipas ang isang linggo, nagpaalam sina mama at papa para magpunta sa bahay ng lola ko. Sinabi ko sa kanila na sasama ako pero hindi ako pinayagan that time kaya naiwan kaming dalawa ng kapatid ko sa bahay. Fast forward nung tapos na kaming mananghalian ng kapatid ko at naghuhugas na ako ng mga plato. Putik yan. Ako na naman maghuhugas. Habang naghuhugas ako may naaninag ako sa peripheral vision ko na parang may nakatayo sa gilid malapit sa pinto ng kwarto ko. Paglingon ko nagulat at kinilabutan ako dahil nakita ko na may mahal na siyang iba. sorry, natatawa ako sarili ko. Putik. Ano yan Ken? Nakala ko ba horror to? So ayun na nga, sa una hindi ko pinapansin kasi sa isip-isip ko ay baka yung kapatid ko lang yun, pero naalala ko lumabas pala yung kapatid ko kasi inaya siya ng mga tropa niya at iniwan akong mag-isa sa bahay. Nang maalala ko yun dun ako biglang kinabahan. Lumingon ako sa kanan ko para tingnan kung ano ba yung naaaninag ko kanina at nakakita ako ng anino. Pero bigla itong naglaho gaya ng feelings mo sa kanya. Awit yan. Pero ayun nga, legit, pagkawala ng anino, biglang nanindig yung balahibo ko. Di ako makagalaw sa kinatatayuan ko. At para bang nawala ako sa sarili ko. Sa sobrang takot ko, napatakbo na lang ako sa terrace at hinintay ko na dumating yung kapatid ko. Hanggang ngayon kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko yun. So shoutout dun sa multo na yun. Kung sino ka man, awit sa'yo. Hindi ko alam kung bakit ako pa yung natripan mong takutin. Sunod na experience ko naman yung nangyari sa akin sa isa naming bahay dati. Maliit lang yung bahay namin na yun kaya walang kahit isang kwarto. As in sala at kusina lang. Kaya sa sala kami natutulog ng family namin. Yung lola at yung auntie ko natutulog sa may papag. Habang kami ng kuya at ng mama ko ay sa sahig natutulog. Tapos yung papag nila lola at yung higaan namin nila mama may pagitan na dalawang aparador. Kasi nga walang kwarto yung bahay kaya nilagyan nila ng aparador sa pagitan ng mga higaan para kahit papaano may partition. So one time habang natutulog kaming lahat bigla akong nagising kasi ihing-ihi na ako. Pagtingin ko sa orasan mga 3:00 pa lang ng madaling araw. Naiihi ako kaso nasa kusina pa yung arenola. Ay, wag na pala, baka may multo. Titiisin ko na lang. Uy, ayos, sa wakas, bumangon na ata si Lola. Di na ako matatakot umihi nito. Bakit walang tao? Nung mga oras na to hindi pa gaanong ma-process ng utak ko yung mga pangyayari kasi nakakabigla at nagtataka din ako kung bakit wala akong nakitang tao. Kasi bago ako bumangon rinig ko yung higaang papag nila lola na may bumangon mula roon. Maingay kasi yung tunog ng papag na yun nila lola kapag may babangon mula roon sa papag na yun. Yung parang ganitong tunog. Ayun, ganun na ganun kaya maririnig mo talaga kapag may babangon. At rinig na rinig ko din yung pagsuot niya ng tsinelas bago siya maglakad papuntang kusina kasi ganun si Lola Pagbangon niya sa higaan, magsusuot siya ng tsinelas. As in, hindi ako pwedeng magkamali kasi nasa lapag kaming natutulog kaya maririnig talaga namin kapag may maglalakad sa floor. Malakas din kasi talaga yung mga footsteps na narinig ko nung mga oras na yon, so parang may nagpaparamdam nga sa akin that time. Kaya naman grabe yung gulat, takot at pagtataka ko nun kung bakit wala akong makitang tao sa kusina kahit may narinig naman akong naglakad papunta doon. Kahit na takot na ako, tinuloy ko pa rin yung pag-ihi ko kasi wala nandun na tayo kaya palag-palag na yan.
Kinaumagahan nakalimutan ko pa yung nangyari. Siguro kasi hindi na ganun ka big deal sa akin yung nangyari na yon. Pero nagulat ako nung biglang magkwento si mama sa amin nung halos kaparehas nung naranasan ko nung madaling araw na yon. Kwento ni mama may narinig daw siyang naglalakad papuntang kusina at nang tignan niya daw yun nakita niya yung isang aninong naglalakad tapos yung kortina na nakasabit sa may daanan papuntang kusina ginalaw pa daw nung anino. Kaya naman biglang nag-sink in sa utak ko yung mga nangyari sa akin nung madaling araw na yon at dun na ako mas natakot. Pero hindi pa dun nagtatapos ang lahat dahil during that time din biglang may sinabi sa amin yung auntie namin. Ha? Sure ka ba dyan? Oo, sure ako. Bakit? Kagabi kasi habang natutulog si Inang. Yung Inang na tinutukoy pala dito ni auntie si Lola yon. Anong nangyari, auntie? Nakita ko kasi si Inang kagabi na biglang nagbago yung anyo ng itsura niya habang natutulog. Humaba pa nga tsaka umitim. Nakakatakot. Gusto kong sumigaw nun pero hindi ko magawa. Hindi kami makapaniwala sa mga sinabi ni auntie nung mga oras na yon. Kasi para kasing napaka-imposible namang mangyari ng mga sinabi niya. Nagalit pa nga si Lola nun kasi buhay pa daw siya pero parang lumalabas na nagmumulto na siya. Kahit ako naman siguro magagalit kung ganun Yung buhay ka pa pero ginawa ka na nilang multo. Pero ang creepy din talaga kasi na-realize ko na halos sabay-sabay pala kaming nakaranas ng mga pagpaparamdam noon sa bahay na yon. Hindi ko sure pero baka kaluluwang ligaw yun na hindi pa rin matahimik hanggang ngayon. So ayun, kayo guys, ano-anong mga nakakatakot na happenings sa life nyo? I-comment nyo naman yan sa baba para mabasa nating lahat. So ayun, thank you sa panonood. Sorry kung nag-antay kayo. Sana ay natakot ko kayo. Actually siningit ko lang to sa mga ina-animate ko kasi may ina-animate talaga ako ngayon na ongoing. Kaya abangan nyo lang yan guys. I-follow nyo rin pala ako guys sa mga social media accounts ko na nakalagay dito ngayon. And yun lang. Kung nagustuhan mo tong video mag-iwan ka ng like sa ibaba. At syempre click mo na yung subscribe button at yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga bago kong i-upload na video. Abangan nyo yung next video natin guys. Yun lang. Bye!